Amen. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo mga pakapanalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa Jesus, magandang gabi sa iyo. Sa unang panalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God. Salamat mula umpisa na aming banal na gawain na ikay kasama namin. Salamat paglangis mo sa bawat bahagi ng aming banal na gawain. Mahal na Panginoon, pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu, nagbibigay galak sa aming mga puso. Mahal na Panginoon, bago ang lahat, patawarin mo kami saan man kami nagkulang, nagkakamali sa isip, salita, sa gawa na hindi mo kinalhugdan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Linisin mong puso't isipan namin, hugasan mo ng dugo na umagos na krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, daloy ang pagpapalang espiritual, ang malabi ng iyong abang lingkod sa ganang akin, mahal na Panginoon. Hindi ko kaya, mahal na Panginoon. Wala ako, mahal na Panginoon. Ngunit ako'y umaasa sa iyong kapangyarihan. Samahan mo ako, maglagay, kataga, salita sa aking mga labi na dapat kong bigkasin, mahal na Panginoon. Buksan mong pangunawa ng aming mga bilabid kapatiran sa lugar na ito, sa aming live webcast viewer, na maunawaan nila yung banal na salita, mahal na Panginoon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, and we bind the power of darkness, unbelief and doubts. Satan, cast out, cast out, cast out, be bound to hell, be there forever and ever. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay makaupo, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ang lahat, ako muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At hindi natin minamahal na malilimutan ang magintong aral turo ng ating magulang sa mahal na Panginoon, ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God, at sa ating pag-alaala sa mga itoang turo't aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at pagbati sa ating Almeda children, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran sa gabing ito, mga minamahal ating mga beloved preachers, beloved workers, sa ating mga baguhan, mga minamahal, sa lahat ng live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat man, mga minamahal, sa mga OFW na palagi nakaantabay sa ating banal na gawain. Magandang gabi sa ating lahat. At lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maligaya ba mga minamahal ang mga Kristiyano? Amen. Dapat maligaya. Katatapos lang nating anniversary sa dako ng April, mga minamahal, matagumpay. Makita natin, maraming dumalo at na-revive ang lahat. Ganon din tayo. Kailangan nating ma-revive. Mga minamahal, sa tuwi-tuwi na tayo sa ating pananambahan, Miyerkules man ito, Biyernes man ito, Linggo, mga minamahal, kailangan ng Kristiyano. Mga minamahal, sa tuwi-tuwi na, kahit sa ating pagpupuri, ma-revive tayo para mga minamahal, nandun yung kagalakan natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Ang pag-aralan natin ngayon, mga minamahal, itong tinatawag na mga minamahal, pahalagahan ang kaligtasan na buhay na walang hanggan. Kailangan natin pahalagahan, mga minamahal, dahil hindi lahat binigyan pagkakataon ng mahal na Panginoon na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Tayo lamang, mga pinili at tinawag ng mahal na Panginoon. Tayo yung nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, pinahintulutan, mga minamahal, na maisulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, mga minamahal. Kaya dapat pahalagahan natin ang bawat sa isa sa atin, mga minamahal. Dahil pag pinabayaan natin, mga minamahal, ito'y kukunin ng mahal na Panginoon. Kaya ikaw ngayon, nandiyan nakaupo, mga minamahal, isang tiyak na bagay ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kailangan pahalagahan mo ito na huwag mabura. Huwag ito, mga minamahal, ito'y aalisin ng mahal na Panginoon. Habang nagniningas ka, naglilingkod, numiningas ang iyong pangalan, mga minamahal, sa aklat ng buhay. Kaya ito yung ating pahalagahan, mga minamahal. Huwag natin ipagpalit sa anumang bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Yung kaligtasan, mga minamahal, huwag natin ipagpapalit, mga minamahal. Minsan darating yung pagsubok, mga minamahal. Minsan darating pagsubok sa atin na walang-wala tayo. Ngunit darating din, mga minamahal, yung pagpapala na ito pala'y dahilan din. Mga minamahal, akala natin pagpapala, mga minamahal, ito rin maging dahilan na malayo tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal, may ipinagpalit niya, mga minamahal, sa mga bagay
na makakabusog, mga minahal, sa pagkain, ang kanyang pagkaligtasan, ang kanyang pagkapanganay, mga minahal. Basahin natin dito sa aklat ng Genesis 25, ang talatay 30 hanggang 34. From the book of Genesis chapter 25, verses 30 up to 34. And Esau said to Jacob, Feed me, and I will pray thee with the same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and said, Sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Amen. Amen. Dito po sa Tagalog, sa aklat ng Genesis, kabanata ay 25 at ang talata ay 30 hanggang 34. At sinabi ni Esau kay Jacob, Ipinamamanhi ko sa iyo na pakanin mo ako ng nyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, Narito ako'y mamamatay, at saan ako mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, Isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas. At siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon, gayong niwalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung uunawain natin, mga minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa katauhan ni Jacob at ni Esau, mga minamahal. Ang kanyang pagkapanganay, ipinagbili niya, mga minamahal, sa lentehas, mga minamahal. Ipinagbili niya sa pagkain. Dahil siya'y mamamatay sa gutom. Anong halaga ng aking pagkapanganay? Kung ako na may mamatay sa gutom, minsan darating sa Kristiyano ang ganong sitwasyon, mga minamahal. Walang-wala ka na mga minamahal, gutom na gutom ka na, mga minamahal, wala kang trabaho, mga minamahal. Nananalangin ka sa mahal na Panginoon. May binigyan ka ng trabaho ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan, may darating sa iyong trabaho, pagpapala, akala mo pagpapala na. Pero yung pala'y mga minamahal, gawa ng kaaway upang malayo ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal, dahil sa kawalan, sa kahirapan, mga minamahal, nag-apply sila ng trabaho, binigyan sila ng trabaho, mga minamahal. Ngunit, ang trabaho, mga minamahal, bawal silang padaluhin. Ipagpapalit mo ba ang iyong kaligtasan sa hindi ka makadalo, mga minamahal? Ipagpapalit mo sa iyong trabaho. Ipagpray mo sa mahal na Panginoon. Dahil minsan may pagsubok na darating na gano'n. Marami nating kapatiran, mga minamahal. Nagkaroon sila ng hanap buhay, nagkaroon sila ng negosyo, yumaman sila, mga pinagpala sila, ngunit nakalimutan nila ang gawain ng mahal na Panginoon. Dahil pinagpalit nila. Ang gusto nila, dahil nung iba ang iniisip nila, nung ako'y nagdumadalo, wala akong trabaho, wala akong makain, naglalakad lang ako. Ngayon may trabaho ka nga, pinagpala ka, mga minamahal, nandyan na sa iyo lahat, ngunit hindi mo napalugdan ang Diyos. Sa isang kisap mata, kayang kunin ng ating mahal na Panginoon. Ang napaka-importante sa buhay natin, mga minamahal, yung ating kaligtasan. Palagahan natin ang ating kaligtasan. Yung palagi pinapaunawa, Brad, kung mamatay kami sa gutom, mga minamahal, hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo papabayaan. Mayroong ating kapatiran sa kahanap niyang trabaho, mga minamahal. Nung sinabi niya, ito, taga-miracle crusade ako. Gusto kong dumalo ng linggo. Ito yung gawain namin. Sabi ng kanyang amo, mga minamahal, yung Miyerkules hindi namin maibigay.
Yung Biyernes, siyempre, overnight, makapagdalo ka. Pero kailangan, pag Sabado, nandito ka. Pag Linggo, ibibigay namin, mga minamahal. Yun ang pagpapala, mga minamahal. Hindi mo kompleto, ngunit nakakadalo, napapalugdan mo ang ating mahal na Panginoon. Pero pag sinabi nga, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, ang trabaho na ibibigay sa iyo, mga minamahal, na hindi ka pwedeng dumalo, mga minamahal, hindi yan pagpapala. Ilalayo ka ng, mga minamahal, ilalayo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal, pag na kayo'y nag-aayuno, yung mga panalangin ng mga manggagawa, pag nag-closing prayer, bigyan mong trabaho ang mga kapatiran na hindi hadlang sa kanilang pagdalo. Hindi hadlang sa kanilang pagpagamit sa banal na gawain. Kasi yun ang prayer namin, mga minamahal, upang kayo'y patuloy pag-ingatan, patuloy kayong pagniningasin ang inyong pananampalataya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Katulad ni Esau, mga minamahal, pinagpalit niya. Mga minamahal, kaya natakot siya, nalalambot siya, natakot siya mamatay, mga minamahal. Pinagpalit niya ang pagkapanganay. Sana'y mga minamahal tayo, huwag ganoon, mga minamahal. Palaging pinapaunawa sa atin. Kaya mayroon nangyayari, ganito nasa banal na kasulatan, mga minamahal, pinangyari ng mahal na Panginoon upang maunawaan natin, upang mayroon tayong maging salamin sa atin, mga minamahal. Hindi tayo gagaya, mga minamahal. Ang gagawin natin, mga minamahal na Panginoon, pag tayo humingi sa Diyos, yung nasa natin ibibigay ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin, maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Pag tapat ka sa iyong paglilingkod, mga minamahal, ang pagpapala ibibigay ng mahal na Panginoon. At hindi lang yon, mapanghawakan mo ang iyong kaligtasan. Bakit? Baka pagtapat ka na, mga minamahal, makapatuloy mong papalugdan ang mahal na Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga rito, mga minamahal, sabi rito, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y mamatay. At saan ko mapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipinagbili niya. Sana'y mga minamahal, hindi tayo ganoon. Mga minamahal, yung ipagpaliban natin, mga minamahal, dahil sa pagpapala, mga minamahal, dahil sa mga pagsubok, walang-wala ka na, mga minamahal, gusto mong magkaroon, mga minamahal, ipagpalit mo ang iyong kaligtasan. Dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ikaw mismo magtrabaho niyan, mga minamahal. Hindi si nanay, hindi si tatay, mga minamahal. Pira lang siguro sa seaman, kasi hindi sila nakadalo, mga minamahal. Pero pag nandito tayo sa Pilipinas, mayroong, kahit saan ka magpunta, may gawain ang Jesus Miracle Crusade. May gawain ang mahal na Panginoon. Siyempre ang seaman, nasa laot sila. Pero yung mga wise na seaman, mga minamahal, makikita mo, dahil ngayon high-tech na tayo, kahit linggo, mga minahal, kahit tuwing may gawain, palagi silang naka-live, nanonood sila, mga minahal. Bakit? Doon nila mapapalugdan ang Diyos. Nakikita kasi ng mahal pa yung desire na ating puso. Pero nandito ka na sa lupa, mga minamahal, hindi ka naman seaman. Mga minamahal, hindi ka malayo. Pwede kang dumalo, mga minamahal. Pero hindi ka dumadalo, pinapabayaan mo. Hindi mo binayang halaga ang kaligtasan na yung hinawakan. Dahil hindi lahat ng tao sa sanlibutan ito, mga minamahal, tinawag upang maligtas. Ang isipin natin palagi, mga minamahal, buhay ng mahal na Panginoon. Yung paghihirap ng Diyos, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun ang ating isipin palagi. Hindi basta-basta pala itong kaligtasan na akin napanghawakan. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay nito. Hindi tao, mga minamahal. Ang Diyos mismo ang nagbigay nito. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Hindi tao ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Kaya pahalagahan natin. Dahil buhay ng ating mahal na Panginoon, nabubo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. Pag hindi natin pahalagahan, ipagpalit natin mga minamahal sa material na bagay sa sanlibutan ito, yung material hindi natin madadala yan. Yung ating gawa, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, yun ang madadala natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, kailangan mga minamahal, patuloy tayo maglingkod, patuloy tayo mga minamahal, may kahirapan man, may pagpapala,
the more na siya, pag pinagpala tayo, the more tayo magsumigasig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Mga Kristiyano nga, yung iba, kahit sa kanilang kahirapan, mga minamahal, kahit sa kanilang mga minamahal, kawalan, mga minamahal, pero nagsisikap nilang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nakaka-bless, mga minamahal. Makikita mo, mga minamahal, matagal na hindi dumadalo, ngunit magugulat ka, bigla na silang dadalo, mga minamahal, kahit sa kanilang kahirapan, pero asam-asam nila, mga minamahal, mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakabuti ang Diyos. Kaya anong dapat ng Kristiyano, mga minamahal, upang mapahalagahan niya ang kaligtasan ng mga pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin, Hebreo 11:4. Praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 11 verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata ay 11 at ang talata ay 4. Sa pamamagitan, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ihandog daw ng mga minamahal natin yung pinakamainam, pinaka-the best, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Katulad mga minamahal sa pananampalataya, mga minamahal si Abel ay nanghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain, mga minamahal. Silang dalawang magkapatid, mga minamahal, ang ihandog, mga minamahal, ni Cain, mga minamahal, yung kanyang mga gulay, mga minamahal, yung mga extra lamang, yung may mga diferensya. Ngunit sa Abel mo, inihandog niya yung pinaka-the best sa mahal na Panginoon. Ganon din tayo. Pag maghandog tayo sa ating mahal na Panginoon, ang gusto ng mahal na Panginoon, ihandog natin, mga minamahal, yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Ipagamit natin sa mahal na Panginoon. Ipagamit natin, mga minamahal, at pagtatapat sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung maghandog tayo sa ating mahal na Panginoon, yung pinaka-the best, mga minamahal. Kaya nga palagi, mga minamahal, hindi ko makakalimutan, pangangaral ng ating mahal na pastora, noon, mga minamahal, nang ako'y dumadalo sa Amoranto, kasi mayroon kasing Kristiyano, mga minamahal, pag naghulog sa Tithes and Love Offering, yung pera, yung luma na, yung mga minamahal. Sabi ng Beloved Mama Dear, na pag binuklat minsan, napupunit. Makatulad tayo niya ni Cain. Naghandog, mga minamahal, yung mga minamahal, sira na. Kaya ang ihandog natin, pinaka-the best sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, unang bunga, mga minamahal, ihandog natin, mga minamahal, the more ihandog natin yung ating sarili sa mahal na Panginoon. Pinaka-the best, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Kaya sabi nga rito, mga minamahal, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa ang kanyang kaloob, mga minamahal. Isipin mo, wala na si Cain, mga minamahal, wala na si Abel, ngunit ang handog ni Abel palagi na sa banal na kasulatan, palagi naging ehemplo, mga minamahal. Ganon daw yung ating paghahandog sa mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, may katapatan tayo sa ating paghandog sa mahal na Panginoon. Kumbaga nagbibigay ka, mga minamahal, kung ikay magsasaka, magbigay ka anim, yung pinaka-the best, ibigay mo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung sabi mga minamahal, yung tira-tira lamang ang ating ibigay sa mahal na Panginoon. Pag nagbigay ka, ibigay mo na ang pinaka-the best. Baka sabihin nyo, manggagawa man lang yung makinabang dyan. Mga minamahal, kahit sabi mo mga minamahal, sabi mo, ay bigay ko sa church, manggagawa, makinabang, mga minamahal, tinawag kami ng manggagawa ng mahal na Panginoon. Ang iyong hain, mga minamahal, na ibibigay, mga minamahal, pinag-pray yan ng mga manggagawa. Ngunit pag nakadadbes ang binigay mo, mga minamahal, ikaw mismo ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Hindi ka sa manggagawa nagbigay, sa Diyos ka nagbigay.
Sinusubok ng mahal na Panginoon ang iyong puso, mga minamahal, kung gaano ka kasinsero, gaano mong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Damo nating ibigay ang ating buhay, ang ating sarili, mga minamahal, sa mahal Panginoon. Kaya pag tayo dumalo, mga minamahal, diyan pa lamang, pagpasok natin, pagluhod natin, pagtaas ng ating kamay, kaya nga tayo nanalangin, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Saan ako nagkulang? Dahil gusto ng mahal na Panginoon, maihain ang ating buhay, mga minamahal, sa pagharap sa Kanya, mga minamahal, malinis tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nasa kabanalan tayo, nasa katwiran tayo, sa daan tayo ng ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya pag tayo naghandog, mga minamahal, pag ikaw nagbigay, mga minamahal, ibigay mo ang pinaka-the best. Brad, wala mo kung maibigay na pag pinansyal. Yung sarili mo ibigay sa mahal na Panginoon. Isipin mo palagi, kada gawain, ito na yung huling gawain ko sa mahal na Panginoon. Ibigay mo na, ibuhos mo na, mga minamahal, na mapalugdan mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin alam ang bukas. Ngunit kung palagi mong ibibigay ang pinaka-the best mo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, patuloy kang pag-ingatan at pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Damo daw nating ibigay, mga minamahal, yung ating sarili. Paano, mga minamahal? Dahil tayo binago na ng mahal na Panginoon. Huwag natin balikan yung ating dating gawi, mga minamahal. Kung tayo naligtas, mga minamahal, bago tayo naligtas, tayo mga kasalanan, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, kayo bago nang nilalang. Binihisa na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibigay natin ating sarili, mga minamahal, banal na sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Kasi yung iba mga minasabi na ay, mapagpatawad naman ang Diyos. Patuloy pa rin mga gumagawa ng hindi kalooban ng mahal na Panginoon dahil ang Diyos diyaw mahabagin, mapagpatawad. Napupuno din ang mahal na Panginoon. Yun ang nakatatakot. Pag ang mahal na Panginoon mapuno, mga minamahal, yung galit ng Diyos, hindi natin kaya. Ngunit mga minamahal, ang kaligtasan, panghawakan natin. Dahil bago na tayo, binihisan tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal, upang mapanghawakan natin, mapahalagahan natin ang kaligtasan na buhay na walang hanggan. Basahin natin dito po sa aklat ng Epeso, ang talatay 4:24. Praise the Lord. From the book of Ephesians chapter 4, verse 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, kabanata ay 4, at ang talata ay 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos na nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, bago na tayo. Tawag na tayo ng born again. Born again tayo sa Jesus Miracle Crusade. Pinagpala tayo, pinagaling ating makaramdaman. Binago ating buhay, binigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga rito, mga minamahal, at kayo'y managbihis ng bagong pagkatao. Ano ba yung dati nating pagkatao? Huwag na nating balikan, mga minamahal. Managbihis tayo ng bagong pagkatao na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi rito, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan, mga minamahal. Napaka-importante pala yung kabanalan, mga minamahal. Kahit saan tayo magpunta, magiging ilaw tayo ng sanlibutan. Kasi mayroon kasing Kristiyano, mga minamahal, pag dito lang may kabanalan, pag sumamba. Pag nasa labas ng mga minamahal, ayaw nang sumunod sa kabanalan. Kaya yung iba mga minsan magsasabihin, di ba parehas lang kayo, taga Jesus Miracle Crusade? Bakit siya ganong ginagawa, mga minamahal? Kaya minsan nasasagot ng iba, sayaan lang natin dahil baguhan siya, hindi pa rin nasunod ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, napopulaanan ang gawain ng mahal na Panginoon. Dahil alam nila, mga minamahal, ang turo ng tao ng Diyos, ng ating magulang sa mahal na Panginoon, mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos, mamuhay na may kabanalan.
Dahil pag ayaw mong sumunod, mga minamahal, ikaw lang din ang palalahanan ng mahal na Panginoon. Sa mga sumusunod, mga mahirap nga. Mahirap talaga. Mga minamahal, ang mamuhay na may kabanalan, mga minamahal, lalo sa pananamit, mga minamahal. Ngunit, sa mga sumusunod, lalo silang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Mahirap talaga pag ayaw mong sumunod. Sasabihin kagad, mainit. Di basta-basta mga minamahal. Doon ako yung bago na save, 1999, February 1. Hindi ko nga alam yung kabanalan. Basta nagpabautismo mula ako araw ng Lunes. Pero napapanood ko na mga minamahal. Nung dumalo ako Biyernes, mga minamahal, doon na pinangaral yung kabanalan. Bawal na magsando, bawal mag-short. Kaya yung aking beloved kuya, mga minamahal, ano ba yung napasukan mo? Maraming bawal. Sabi mo, hayaan mo na dahil dito ako maligaya. Kaysa babalik ako sa aking pagka-drug addict, dito na ako. Dahil dito maraming bawal, ito magdadala sa akin sa langit. Mga minamahal. Nung aking sinunod, mga minamahal, pinagpala ako dahil maluwag sa aking kalooban. Katulad ating beloved kapatid, mga minamahal, sa dako ng Sibugay, ayaw niyang sumunod sa kabanalan. Siya matigas sa kanyang ulo, mga minamahal. Pero isang gabi, pinaparaginip siya ng mahal na Panginoon. Nagka-rapture, naiwan siya. Iyak siya ng iyak. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, maiwan ka. Dahil ayaw mong sumunod sa kabanalan. Ayaw mong manamit na may kabanalan. Nagulat yung kanyang asawa, mga minamahal. Bakit siya nang iyak? Nang iyak siya ng iyak na madaling araw. Sabi niya, sabi ng mahal na Panginoon, pag ayaw kong sumunod, maiiwan ako sa rapture. Kaya mga minamahal, makita mo yung matapos ng mga minamahal, galak na galak siya. Nung sinunod niya mga minamahal, makita mo, nakangiti na siya mga minamahal. Dahil dati pag nandoon kami, pag magwali kami sa kabanalan, sigaw siyang, Amen! Pero ayaw yung sumunod. Labag sa kanyang kalooban, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, pag magwali ka ng kabanalan, tuwang-tuwa na siya. Dahil bakit? Nasusunod niya ang kalooban ng Diyos. Pag hindi mo kasi masunod, mga minamahal, ang akala mo, ikaw pinapatamaan ng preacher. Ang preacher hindi nakakaalam kung nakasunod baka hindi. Ang Diyos nakakalam. Dahil hindi ka makita ng preacher, pero kitang-kita ka ng mahal na Panginoon. Dahil kayong nagsasalita rito, kami nagsasalita, hindi ito aming pananalita, kundi salita ito ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag hindi namin pinangaral, mga minamahal, pagdating ng araw, sagutin namin sa mahal na Panginoon. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat tayo makasunod. Mga minamahal, sabi rito, kayo'y mga nagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran sa kabanalan ng katotohanan. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung sumusunod sa kabanalan, sumigaw ng praise the Lord. Tayong lahat ay nakasunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ikaw din pagpapalain. Tayo din ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, mayroon ko patutuon natin, beloved kapatid. Ayaw ang sumunod. Nagulat siya, mga minamahal. Pagkagabi, nangangati yung kanyang katawan. Mga minamahal. Nang sabi niya, mahal na Panginoon, susunod na ako. Nawala. Dahil bakit? Ayaw ng mga Panginoon na mapahamak tayo. Mga minamahal. Ang gusto ng mahal na Panginoon, masunod natin ang kalooban ng Diyos para ikaw mismo, tayo mismo ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kailangan mapahalagahan natin ang kaligtasan. Mga minamahal, pag nasunod mo ito, mga minamahal, magugulat ka, makaya mong lahat, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang kaligtasan, hawak mo na, pahalagahan mo ito, mga minamahal. Huwag mo ipagpalit. Katulad ni Moises, mga minamahal, handa na siya maging hari ng Ehipto, ngunit hindi niya pinagpalit, mga minamahal, dahil ang tinitingnan ni Moises, mga minamahal, ang kaligtasang langit na ihanda ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Basahin natin, Hebreo 11:24-26. Praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 11, verses 24 up to 26. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sins for season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Amen.
Amen. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanata ay 11 at ang talata ay 24 hanggang 26. Amen. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nasisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, si Moises ang tinitingnan niya, mga minamahal, yung ganting pala na kabayaran ng Diyos para sa kanya. Yung langit na handa ng mahal na Panginoon. Yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Sana'y ganun tayo, mga minamahal. May paghihirap man tayo, may pagsubok man tayo, mga minamahal, huwag natin ipagpapalit yung kaligtasan, mga minamahal. Kung darating may yung pagpapala na para talaga sa iyo, mga minamahal, na pinagkaloob na ating mahal, malalaman mo ng kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil walang hadlang sa iyong pagdalo, walang hadlang sa iyong pagpagamit sa iyong gawain ng mahal na Panginoon. Walang hadlang sa pagtatapat mo sa mahal na Panginoon. Yun ang tunay na pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Pero pag dumating ang pagpapala na hadlang, mga minamahal, sa iyong pagdalo, hadlang sa iyong pagtatapat sa mahal na Panginoon, hindi yan pagpapala. Iya'y gawa ng kaaway upang ikaw, mga minamahal, iligaw ng landas. Gagaan ang iyong buhay, mga minamahal. Marami kang salapi, mga minamahal, malayo ka naman sa mahal na Panginoon. Kaya si Moses, mga minamahal, hindi niya pinagpalit na magiging anak siya naman, mga minamahal, ng anak ni Paraon, mga minamahal. Tatawaging anak at anak na ni Paraon, mga minamahal, magiging anak siya. Hindi niya pinagpalit. Pinili niya, mga minamahal, na tampalasanin, mga minamahal, ng bayan ng Diyos, kasama na tampalasanin ng bayan ng Diyos. Dahil alam niya, mga minamahal, darating ang araw, ang hinanda ng mahal na Panginoon, yung buhay na walang hanggan na para sa Kanya. Ganun din sa atin, mga minamahal. Kung minsan may kahirapan, sa mga dumaranas ng kahirapan, mga minamahal, tandaan ninyo, pagkatapos niyan, pagpapala na. Habang hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon, kaginhawaan ibibigay ng Diyos. Pag nakita ng mahal na Panginoon na ang iyong puso nakasentro sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. Sabi nga rito, mga minamahal, na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan sa Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitigan ang gantimpalang kabayaran ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito yung pinapaunawa palagi sa atin, mga pangangaral, mula sa ating beloved pastor, sa mga beloved ordained preacher, sa mga baguhang mga ngaral ngayon, mga minamahal, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito yung ating kayamanan. Nakita na natin, mga minamahal, hawak na natin, mga minamahal. Yung kayamanan sa sanlibutan, hindi yan tunay na kayamanan. Ang tunay nating kayamanan, yung langit na hinanda ng ating mahal na Panginoon. Kaya pahalagahan natin, mga minamahal. Pahalagahan natin, huwag natin ipagpalit sa anumang bagay dito sa sanlibutan. Ang pinaka-importante sa buhay nating nakilala natin ang Diyos. Mga minamahal, ang Diyos ang pumili sa iyo. Hindi tao ang pumili sa iyo. Yung kaligtasan, hawak mo na ngayon, mga minamahal. Magpatuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, langit na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin, hulitin natin talata, mga minamahal. Maganda ating maawit, manugtog, mga minamahal. Unang Juan 2:25. Praise the Lord. From the book of 1 John chapter 2, verse 25. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanata ay 2, at ang talata ay 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakagpakaganda ng pangako ng Diyos. Mga minamahal, pagpatuloy tayo maglingkod, mga minamahal, kung ginagamit ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, patuloy ka magpagamit, mga minamahal. Dahil hindi lahat ng panahon nagagamitin tayo ng mahal na Panginoon. Mapalad ka na ginamit ka ng ating mahal na Panginoon. Mapalad ka na ginamit ka sa pagtatapat
sa pagkakaloob na ikasamput bahagit mga handog. Magpapalad ka na ginamit ka mga minamahal sa pagpalakpak sa kapurihan sa ating mahal na Panginoon. Ginamit ka mga awit ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi lahat ng tao sa sanlibutan ito ay tinawag na mapalad. Tayo lamang, mga minamahal, na pinili at tinawag ng mahal na Panginoon. Dahil ang pangako niya sa atin, mga minamahal, ito yung kanyang pinangako, buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Panghawakan natin, mga minamahal. Pahalagahan natin ang kaligtasan na pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan, mga minamahal. Huwag nating ipagpalit sa anumang bagay ang kaligtasan, mga minamahal. Sabi mo, mahirap ka ngayon. Dati kang mahirap, hanggang ngayon mahirap pa rin. Ngunit, mga minamahal, hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Mga minamahal, hindi ka nawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mahirap ka noon, pinayaman ka ng mahal na Panginoon, nawala ka naman sa paglilingkod. Mga minamahal, hindi yun, mga minamahal, pagpapala. Mahirap ka ngayon, mga minamahal, hanggang ngayon mahirap ka pa rin, ngunit malakas ka, patuloy ka nakapagpuri sa mahal na Panginoon, kayamanan mo ang kaligtasan, handa mahal na Panginoon. How much more pa, na mahirap ka dati, pinagpala ka na ngayon, magpatuloy ka maglingkod sa mahal na Panginoon, may langit pang hinanda ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya ating gawin, habang may buhay, habang may pag-asa, patuloy tayong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy natin papurihan ang Diyos, mga minamahal. Wala tayong maibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang ating maibayad, ito yung ating katawan. Ihain nating buhay. May kabanalan sa katwiran, sa katulan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kautusan ng Diyos. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Habang inaawitan natin ang Diyos, mga minamahal, awitin natin yung mga